Papagas tayo ngayon. Si Jamie ay almost empty. Husband duties. 7-Eleven. Pili lang kayo ng card. Insert nyo sa card slot. And follow the prompt. Dito sa screen. Dalawang screen. Ito yung ipa-follow nyo. Card approved, remove card. Alright, I'm gonna remove the card. Balik sa Macy's. Membership, no. Lift the nozzle, select grade. Lift the nozzle. Select grade, 89. Then tanggalin yung cup. Easy peasy. Insert. Lift nyo yung lever. Ito. Lift. Then ito yung clamp. Ayan. Fuel na. Ito yung kung magkano, kung ilang gallons, how much dollars. $89. $3.35. Ngayon, kung cash yung gusto nyo, cash, papasok kayo sa loob, sasabihin nyo sa cashier kung magkano yung gusto nyo, $50. Tatanungin kayo kung anong pump number. Ayun yung pump number. 3. Ito, 2. Tapos, kung ayaw nyo ng 50, nagbago isip nyo, nilagay nyo lang dyan 40, in-stop nyo na ng $40, balik kayo sa loob, babalik sa inyo yung $10 na change. Kung card naman, ganun din, sabihin nyo lang, I want $50, I want $80. Kung ano yung ma-full tank nyo dito na value, babalik sa card nyo. You don't need to go inside in the cashier. Alright, wala, tapos na. $34, nag-stop na, ibig sabihin, full tank. Alright, remove nyo lang, kunin nyo lang to. Make sure na naka-stop na yung pag-pump. Nag-stop na yung charges before removing. And yung clamp, automatic naman yan. Nare-release. Balik. May sensor yan. Pag binalik nyo, magpo-proceed dito, completing sale. Print receipt. Sometimes walang paper. Pero sometimes meron. Like yan. Magpagaya nito, walang paper. So, either pumasok kayo sa loob kung gusto nyo talaga ng receipt or okay na. $35. 10 gallons. Bye! Bye! Puno na ang gas ni Hamila. Saan na? Yeah, Oh. there. Let's go! Morning. Good morning. Let's go. Nandito tayo ngayon sa Winter Haven, Florida. Chain of Lakes Trail. Five miles one way. Pag-usapan lang natin, no, kung ano yung background namin. So I got my wife behind me. She is a medical technologist. Ako naman ay isang USRN. Dito kami sa Florida. So nag-start yung nursing career ko 2012. Graduated 2012. Work ako sa Bernardino General Hospital. Shout out sa mga taga Bernardino sa may Quezon City. 2012, 2013, 2014. Nag-work ako doon as a registered nurse. That's 3 years. And then lumipat ako sa Pacific Global Medical Center. So from 2014, 15, 16, 17, 18, 19, 2019. So that's 5 years. Nag-work ako doon 5 years as a nurse. Doon ko rin na-meet yung wife ko.
So na-meet ko si Jam 2014 din. Then 2019 nag-exam ako ng NCLEX. Nakapasa naman. One take. So imagine 2012, 2013, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Took me 7 to 8 years or 6 to 7 years bago ako nag-decide i-start yung journey ko as a USRN. So 2019, the year before pandemic, started in the Philippines. Then late 2019, around December, naisip ko lang i-utilize yung USRN license ko dito sa doon sa Philippines. Nag-try ako mag-apply sa call center USRN account. So nakapasok ako sa HGS. Shout out sa HGS. Kung sino yung mga naka-work ko dyan, shout out. Sa Pacific Global din, shout out. Nag-work ako sa HGS as a triage nurse, telephonic triage nurse sa isang health insurance company dito sa US. From there, I worked 2 years. So saktong-sakto naman, umalis ako sa bedside bago mag-pandemic. So talagang very timely. For me, very timely yun. Ayoko ma-experience yung na-experience ng mga nurses back then during COVID sa bedside. So nag-start kami sa on-site. And then eventually, nung COVID, nag-convert kami sa work at home setup. So very timely siya. Nag-work ako dun for 2 years. 2019 late until January 2022. So 2 years ako nag-work as a call center agent. Habang yung wife ko naman, tuloy lang, nasa Pacific Global pa rin. Nag-work pa rin sa hospital as a medtech. Morning guys. Kailan ka ba nag-process ng US? Anong year? 18? 2017. So yun naman, it just so happen na si Jam din ay balak din mag-Amerika. Start siya mag-process ng US application 2017. Then nakaalis kami 2022. So 5 years din inabot. Siyempre, maraming mga procrastination din yan along the way. Hindi naman kami sobrang nagmadali. Parang nangyari lang din. Parang tuloy-tuloy lang din. Tapos ang entry pala namin dito is hindi yung typical EB3 visa. In-applyan niya is H4 visa. Kasi mas mabilis yung processing, mas mabilis ka makakapunta dito sa US. Mas less yung waiting time. So H4, ako naman as dependent, H1B naman yung tawag sa akin. So H1B, yun ay non-resident, non-permanent resident visa. So hindi siya green card. Pero nakalagay naman sa contract niya, i-apply siya ng agency niya as soon as possible para ma-convert sa immigrant visa, which is EB3. So very important yun. Dapat nakalagay sa contract na i-apply kayo ng employer niyo. Ko-convert kayo to EB3. Then ako naman, as H4, bawal ako mag-work. Wala akong work. Morning. Where did the bikers go? Honey, saan pumunta yung mga bikers? Sa road? Uli ka, punta tayo dun. Saan sila lumiko? So yun, as H4 visa, bawal ako mag-work. Pero pwede ako mag-apply ng work permit. Yeah, pwede ako mag-apply ng work permit. Kailangan ko lang ng I-94. Tsaka ng proof na merong ongoing EB3 application. Meron siyang approved notice from NVC na may ongoing EB3 application kami. So yun, okay naman. Kaya lahat naman ng pinlano namin nangyari naman ayon sa prediction namin. So I was able to work naman. Nag-wait lang ako, naging jobless lang ako dito sa US for I don't know, 8 months maybe or 7, less than 1 year. So okay naman. Since may USRN naman ako, in-endorse ko na lang sa Florida yung license ko. Yung license ko nga pala is Saipan or NMI. So, tinransfer ko yun. Dito ko na rin tinransfer sa Florida. Morning! Tapos yung processing naman, yung processing ng endorsement license,
Yung approval ng work permit ko at H4, mabilis lang naman din. Umabot lang ng mga less than 2 months. More than 1 to 2 months. So yun, nakapag-work din naman ako agad. Wala naman masyadong hiningi. Yung license lang. Tapos yung work permit, hiningi ng HR. Yung resume, CV, how many years of experience. So ang pinili ko palang path dito, since meron akong experience sa OR, sa Med-Surg, ER. Ang pinili ko ditong area is ER. Yun, nag-apply ako dito sa isa sa mga ERs dito sa area namin sa Florida. Tapos kinount yung years of experience ko. Nakuha kong rate dito, regular rate, which is mas mataas. So parang okay na din. Wala akong agency, so normal yung nakukuha kong sweldo, yung hourly rate ko dito sa Amerika. So yun, ganun doon nag-start yung US journey namin. We're very thankful na lahat ng naisip namin, lahat ng pinlano namin natuloy. Thank you, Lord. Morning! And swerte din kami, dito na-assign si wife sa Florida, and yung part ng Florida na to is central, so maganda. Hindi siya bahain, hindi siya maabutan ng mga storm surge. Yung mga hangin medyo hihina na pagdating sa gitna. Pag may hurricane, swerte kami, dito na kami nagsettle kasi parang Pilipinas lang eh. May beach, may theme park, may mga trails. Hindi sobrang brutal ng winter. Although malamig din naman. Nagrereklamo pa ako dito sa Florida pagka winter eh. Sobrang lamig pa din for me. Although hindi naman nagsusnow, which is good. So I still prefer, Florida over any other state. Tapos marami rin namang hospitals, urgent cares, maraming opportunity for us na nasa healthcare. Mga freestanding emergency departments, ang dami dito. So maraming opportunity dito para sa amin. So talagang swerte kami. Dito kami napunta sa Central Florida. So dito na kami nakabili ng bahay last year lang. Morning. Good morning, buddy. Kaya pag nag-iisip kayo or hindi nyo pa naiisip mag-US, go for it, guys. Hindi lang US, I mean kahit ibang bansa, kasi wala talagang, I don't know, hindi maganda yung overall treatment ng nurses dyan sa Philippines kumpara sa kahit anong bansa. Depende na rin sa inyo yan kung gusto nyo ba yung ganong buhay, then magstay kayo sa Philippines. Ngayon, kung gusto nyo namang gumanda-ganda talaga, mag-abroad kayo. Singapore, UK, Saudi Arabia, Australia, Canada kayo. So isipin nyo lang yung kung saan kayo may chance na maging citizen. Nice. Nice. Straight throw, left hand. So may playground sa gilid ng court, malinis, safe, padded yung floor na yan, malambot.
Parang sponge. Diyan na pupunta ang tax ng taong bayan. Kagaya sa Pinas, kinukurakot. Sa mga nagbabalak mag-Amerika dyan, punta na kayo. Don't hesitate. Mahirap man sa umpisa ang process, it's all worth it. Where's my phone? Oh, sir? We're done. Jed's gonna fold the bikes because I don't have to do anything.